Don't be hard-headed, Aliyah. Maingat niya itong inuupo sa ibabaw ng bowl dahil siya na mismo ang magpapaligo dito para hindi ito mahirapan. At syempre, sasabayan na rin niya itong maligo. Daig pa nila ang mag-asawa sa ginawa nila ngayon. Ito muna ang pinaliguan niya bago ang sarili niya. When they were already done, he lifted her like they were newlywed. Binihisan na rin niya ito. Thanks, Mateo. Hindi ko alam na maalaga ka pala sa babae. Siguro ganito ka rin sa iba kapag pinagbibigyan ka nila. Para sa kaalaman mo, ikaw pala ang babae na inilagaan ko ng ganito pagkatapos kong angkinin. Yung iba kasi ay one night stand lang talaga. And I always use protection to make sure that I'm still safe after we do. Totoo pala talaga na babaero ka, no? Si Kevin lang ang babaero sa amin at hindi ako dahil loyal akong tao. Years have passed and my loyalty is still to the girl I loved for over a decade. Kung babaero ako kagaya ng sinasabi mo, edi sana'y matagal ko na siyang iniwan at pinagpalit sa iba. Buhay pa ba siya? Sino? Yung babaeng mahal mo? Yup. I love her, but she doesn't know that I love her more than my life. I always watch her from behind and ensured her safety before I got home. Kilala ko ba siya? Kilala ba siya ng kapatid ko? Siguro. Hindi naman kasi ako masyadong nagkukwento kay Aaron tungkol sa babaeng mahal ko eh. Ganun mo ba siya kamahal? Yeah, I have loved her since then. For me, she was a beautiful woman in my eyes. Kung ganoon, bakit hinayaan mo na may mangyari sa atin? Tanong nito na hindi niya alam kung ano isasagot. Naintindihan ko. Hindi mo na kailangan pa sagutin ang tanong ko. Bigla nila itong tumayo at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto na animoy wala itong iniindang sakit. Hey, where are you going? Tanong niya habang hinahabol ito. Magluluto. Bakit ka magluluto? Di ba nga, ibibili na lang kita ng pagkain? Naisip ko kasi na baka may gagawin ka pa kaya pagluluto ko na lang ang sarili ko. Galit ka ba? Wala naman akong dahilan para magalit eh. Nagugutom na kasi talaga ako kaya naisip ko na magluto na lang kaysa hintayin ka pa. But you are sore. Huminga ito ng malalim. Kaya ko namang kumilos kahit na masakit ang pagkababae ko. Iinumin ko na ang gamot na bibilhin mo pag uwi mo. I appreciate your concern, Mateo, and I thank you for that. Ngumiti ito pero hindi naman iyon umabot sa mga mata nito. Is she hurt because of what he said? Oh, come on, Mateo. Paano siya masasaktan eh? Hindi ka naman niya mahal. Kastigo na isip niya. Nalapitan niya ito ng husto at pagkatapos ay niyakap niya ito sabay halik sa tuktok ng ulo nito. Huwag kang masyado magkikikilos ha. Bibilhan kita saglit ng gamot tapos tutulungan kita magluto. Okay. Hindi ito gumanti ng yakap sa kanya. Sige na, alis ka na. Alright. Bago siya tuluyang umalis, ay ginawaran niya ito ng halik sa mga labi nito. Babalik din agad ako. Don't go anywhere, okay? Aliyah, gusto mo ng buko? Tanong sa kanya ni Kevin habang nakasakay siya sa duyan na pag-aari nito. Magluluto sana siya kaya lang nahihirapan siyang kumilos kaya pinili na lang niya magpahinga habang hinihintay na makabalik si Mateo. Gusto kasing kumain ng buko ni Genesis ngayon, kaya kumuha ko ng mga tao na marunong umakyat ng buko. Ano, tara na? Gusto niya sanang tumanggi dahil nangihina pa siya. Hanggang ngayon, kaya lang baka naman magtaka ang mga ito. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo, Aliyah? Nahirapan kasi siyang bumaba sa duyan dahil bukod sa nangihina siya, ay sobrang hapdi pa rin ang pagkababae niya. Yung pinabibili niya kasi ng pain reliever ay baka natabunan na yata dahil ang tagal nitong makabalik. Ayos ka lang ba talaga, Aliyah? Hindi siguro talaga siya marunong umarte dahil kahit anong ayos niya sa mukha niya ay hindi pa rin niya maiwasan na hindi mapangiwi. Ha? Oo naman. Ayos lang ako, Kevin. Nakangiwi ka kasi kaya akala ko may masakit sa'yo. Anyway, nasan ba si Santilian? Nakita mo ba siya? Kagabi pa kasi nawawala ang lalaking yun eh. Hindi. Mabilis niyang tugon dito. Hindi ko siya nakita, Kevin. Bakit? Wala ba siya sa tent niya? Nagkunwari siya na hindi niya alam kung nasaan si Mateo dahil baka usasain siya nito. Kakaiba pa naman si Kevin sa lahat dahil hindi mo ito basta-basta maluloko. Hindi nga. Huwag kang mahiyan magsabi sa akin kung may masakit sa iyo para matulungan kita. Ang mga tingin nito sa kanya ay tila tumatagos sa buong pagkatao niya na animoy binabasa ang isip niya. Para kasing may hindi talaga tama eh. Alangan naman na bumuka ka siya sa harap nito at ipakita niya kung ano masakit, diba? Magsisinungaling na lang muna siya para pagtakpan ng totoong dahilan ng pagniwi niya.
Ang totoo niyan, nadulas ako kanina habang naliligo ako sa banyo, Kevin. Pagsisinungaling niya. Pati kaya akong bumagsak kaya sobrang sakit ng buong katawan. Kanina nga halos hindi ako makabangon eh. Pero ngayon medyo maayos-ayos na ang pakiramdam ko kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Halata sa mukha nito na hindi ito naniniwala. Ay, nadulas ka tapos pati hiya kang bumagsak? Teka, kasama mo ba sa Mateo nung nadulas ka? Pakiramdam niya may ibig sabihin ng tanong nito. Sunod-sunod ang iling na ginawa niya. Hindi. Di ko nga alam kung nasan siya ngayon eh. Eh di ba kainuman niyo yun kagabi? Di ko rin kasi alam kung nasan siya dahil hindi naman kami magkasamang natulog. Ngayon lang siya nagsinungaling kaya medyo nauutal siya. Kapag naman kasi sinabi niya nito ang totoo ay sigurado nga asarin sila nito. Ganun ba? Oo. Iyaan mo na. Magpapakita na lang yun mamaya sa atin. Tama ka dyan. Pagsang-ayon niya rito kunwari. Nang mauna na ito maglakad ay nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na nito napapansin ang paminsan-minsan niyang pagniwi. Kapag napapalingon nito sa gawin niya ay inaayos niya ang lakad niya pero kapag hindi na ulit ito nakatingin ay daig niya pa ang bagong tuli kung maglakad. Malayo pa ba, Kevin? Nadaanan na kasi nila ang kinaroroonan ng tent ni na Mateo pero hindi pa rin sila nakakarating sa nyuga na sinasabi ni Kevin. Sa unahan lang ng batis. Lihim siyang napamura. Medyo malayo-layo kasi ang batis mula sa bahay ni Kevin. Ibig sabihin sa bandang dulo pa pala ng batis. Siguro, nakipagkita ang lalaking iyon kay Thelma. Nito habang naglalakad ito sa unahan niya banda. Sinakyan niya ang sinabi nito. Siguro nga. Pagdating nila sa nyugan ay naabutan niya ang kapatid niya na nagbabalat ng buko habang si Genesis naman ay umiinom ng sabaw. May nakita rin siya na 3 kalalakihan na hindi pamilyar sa kanya. Ito siguro ang tinutukoy ni Kevin kanina ng mga taong inutusan nito para umakyat ng buko. Imbis na lapitan niya ang kapatid niya ay umupo siya sa malaking ugat ng puno ng ilang hakbang ang layo mula sa kinaroroonan ng mga ito para magpahinga sandali. Si Mateo kasi ang tagal bumalik eh. Di sana kanina pa siya nakainom ng gamot. Nasaan si Santillan? Tanong ng kapatid niya sa kanya. Hindi ba kayo magkasama, Aliyah? Hindi ko siya nakita sa bahay ko, dude. Si Kevin ang sumagot sabay dampot sa itak at tinulungan ng kapatid niya sa pagbabalat ng buko. Paano wala? Saan nagpunta yun? Hindi kami magkasama, kuya. Kung ano sinabi niya kay Kevin ay ganun din ang sinabi niya sa kapatid niya. Hindi ko rin alam kung nasan siya dahil hindi naman siya nagpaalam sa akin. Isa pa. Sa tent siya natulog samantalang ako ay doon naman natulog sa bahay ni Kevin. Nagsinungaling na rin naman siya kaya itinodo na niya. Saan kayo nagsusuot ang lalaki ngayon? Tanong nito pero nakatingin na sa mga kaibigan nito. Kapag tinatawagan naman hindi sinasagot. Baka kasi nasa kandungan na ibang babae. Panguhula ni Genesis. Imposible naman kasi na umuwi na ang lalaking iyon dahil nandoon pa sa tent niya ang lahat ng gamit niya. Malaki na si Mateo kaya hindi niya na kailangan pang problemahin ang lalaking iyon. Wika ni Kevin na ikinatango ng dalawa. Maya-maya pa'y nakita na nila na naglalakad si Mateo papunta sa gawin nila habang masama ang hilat siya ng mukha nito. Kaya naman kahit hirap siyang tumayo ay pinilit niya ang sarili para lang salubungin nito. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang aalis dun sa bahay ni Kevin? Kung saan kita iniwanan? Ano ginagawa mo dito? Tanong nito habang umiigting ang mga panga nito. Mabilis din itong pinasadahan ang kabuuan niya. Di na ba masakit yung pagkababae mo? Masakit pa rin. Tugon niya sa mahinang boses. Kung masakit pa, bakit ka nga nandito? Kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag kang aalis doon hanggat wala ako, di ba? Sabi ko sa'yo magpahinga ka lang pero kabaliktaran naman ang ginawa mo. Nananadya ka ba talaga? Nangaasar ka? Gusto mo bang ulitin natin ulit ang ginawa natin kagabi? Willing akong ulit-ulitin na yun hanggang sa hindi tayo makalakad pareho. Gusto mo ba na magkulong na lang tayo at gawin natin ng paulit-ulit ang mga bagay na ginawa natin hanggang sa malumpo na tayong dalawa, ha? Parang gusto niyang maiyak ngayon dahil sa mga lumalabas sa bibig nito. Mabuti na nga lang at hindi malakas ang boss nito kahit galit. Imbis na sagutin pa ito ay yumuko na lang siya at pinaglaruan ng mga daliri niya. Hindi na rin niya tinangka na lingunin ng mga taong kasama nila na nandoon dahil siguradong galit ang makikita niya sa mga mata nito dahil sa pagsisinungaling niya kanina. Siguradong nagtataka ang mga ito sa ikinikilos ngayon na lalaking kaharap niya. Sana naman pinalitan mo yung suot mo bago ka nagpunta dito, Aliyah. Look at them. Halos lahat sila nakatingin dyan sa hita mo. Gusto niya mag-angat ng tingin pero hindi niya ginawa dahil baka tuluyan na siyang maiyak. Ang sunod niyang narinig ay ang marahas nitong pagbuntong hininga. Tumingin ka nga sa akin. Galit itong utos sa kanya kaya napilitan siyang mag-angat ng tingin. Bakit umalis ka nang wala ako?
Di ba sinabi ko na magpahinga ka lang kasi nga masakit pa yan? Baka marinig ka nila. Pwede bang mamaya mo na ako awayin kapag tayong dalawa na lang? Baka mamaya malaman nila na may nangyari na sa atin eh. Napahilot ito sa sentido nito na tila ba ang laki ng kasalanan niya. Sa tingin mo ba hindi ka nila napansin na hirap kang kumilos? Sa tingin mo ba hindi pa nila alam kung paika-ika kang kumilos? Hindi. Mabilis niyang tugon. Dahil tinitiis ko ang sakit. Kahit mga pakaramdam ko para akong hinihiwas sa bawat pagkilos ko eh. Bakit ka ba kasi napunta dito? Pakaramdam niya yung nagpipigil lang ito, nasinghalan siya ulit. Pinuntahan kasi ako ni Kevin sa bahay niya. Magtataka kasi siya kapag hindi ako sumama. Hinubad nito ang suot itong jacket at itinali iyon sa bewang niya. Sana nagsuot ka man lang ng pajama bago ko sumama kay Kevin. Di yung ganito ang suot mo, Aliyah. Nakulangan ka ba sa ginawa natin kagabi? Hindi. Mukhang nakulangan ka eh. Umiling-iling siya. Nasobrahan nga eh. Kung nasobrahan ka, dapat hindi ka nakakalakad ngayon. Manda ka talaga sa akin mamaya. Dude, saan ka galing? Inakbayan ni Kevin si Mateo pero sinaman ito ng tingin ni Mateo kaya naman mabilis nitong inalis ang kamay nito na nasa balikat ni Mateo. Mukhang hindi magandang gising mo ah. Kagabi ka pa nawawala kaya akala ko nakascore ka na. Inaasahan ko pa naman naka-home base ka na. Will you shut up, Alonzo? Ngayon mo lang yata ako tinawag sa apelido ko, dude. Ang ibig sabihin ba niyan, hindi ka nakakascore talaga? Wala pa? Hindi pa? Ang hina mo naman. Bago pa man madampot na Mateo ang palapa ng niyog na nasa gilid nila, ay nakatakbo na ng malayo si Kevin habang kumakanta na halatang nangaasar ito. Let's go. Saan? Doon sa bahay ni Kevin. Gagawin ba nila ulit yung ginawa nila kagabi? Pero hindi niya pa kaya. Ayoko. Humakbang siyang paatras. Sa susunod na buwan na lang ulit. Huwag mo ko subukan, Aliyah. May pagbabanta nitong saad nang mapansin nito na parang gusto niyang tumakbo papunta sa kapatid niya. Sige. Wait for me here. Saglit siya nitong tinalikuran at naglakad papunta sa kinatatayuan ng kapatid niya. May sinasabi ito sa kapatid niya pero hindi niya narinig ang mga sinasabi nito dahil bukod sa medyo malayo siya sa mga ito ay mahina din ang boses ni Mateo. Habang kinakausap ni Mateo ang Kuya Aaron niya ay panaka-naka siyang tinatapunan ng tingin ng kapatid niya. Maya-maya pa ay nakita niya itong tumangu-tango sabay tapik sa balikat ni Mateo kaya nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sinabi na kaya nito sa kapatid niya ang lahat? Hindi rin naman nagtagal ang pag-uusap ng dalawa dahil minuto pa lang ang nakalilipas nang makita niyang naglalakad na sa Mateo palapit sa gawin niya. Let's go, Aliyah. Minuot siya ni Mateo na animoy bagong kasal kaya nakaramdam siya ng hiya. Maglalakad na lang ako. Kaya ko namang maglakad eh. No. Sige na. Nakakahiya eh. Okay. I will let you walk. But once we reach Kevin's house, I will do you endlessly as a punishment for being hard-headed. And lastly, for disobeying me. Kahit nahihiya habang buhat-buhat siya nito ay hindi na lang siya pumalagpa. Sumiksik na lang siya sa dibdib habang ang dalawang kamay niya ang nakapalibot sa leeg nito. Pagdating nila sa bahay ni Kevin ay dumiretso ito sa kwarto kung saan may naganap sa kanilang dalawa kagabi. Maingat siya nitong ibinaba at pagkatapos ay pinamewangan siya nito. Inaasahan na niya na may second batch ang sermon pero wala naman salita na lumabas sa bibig nito. Nang magubad ito ng suot nitong damit ay biglang nanlaki ang mga mata niya. Mabilis niyang hinawakan na magkabila nitong kamay, sabay tingala at tiningnan nito na may kasamang pagpapaawa. Hindi ko pa kaya, Mateo. Sobrang sakit pa ng pagkababae ko hanggang ngayon. Pwede bang next week na lang? Next month na lang kaya? Mas maganda siguro kung next year na. Nang hindi ito umimik ay napilitan siyang tumayot yumakap siya sa bewang nito. Huwag mo na ngayon. Ginawaran niya na rin nang halik ang mga labi nitong bahagyang nakabuka. Sa tingin mo ba mawawala ang inis ko dahil lang sa paghalik-halik mo sa akin? Mumitaw na siya mula sa pagkakayakap dito at dismayadong umupo sa ibabaw ng kama. Hinubad na rin niya ang jacket nito na itinali nito sa bewang niya. Alam mo ba na halos murahin ko mga sasakyan nakaharang sa dinadaanan ko para lang makauwi agad? Iniisip ko kasi na wala kang kasama dito kaya nag-aalala ako. Bukod pa roon, alam ko na masakit yung pagkababae mo kaya hindi ka makakakilos ng maayos. Pero lang hiya, napakagaling. Mali pala lahat ng inaakala ko dahil kahit may iniinda ka, ay nagawa mo pang gumala at mangakit dun sa niyugan. Inarapan niya ito. Dapat nga mas magalit siya dahil may babae na naman pala itong mahal. Pero inangkin siya nito kagabi. Wala kang masabi dahil tama ako, di ba? Tumigil ka na nga.
Nakita mo naman siguro na malayo ang pwesto ko mula sa kanila, di ba? Ano naaakit sa niyugan ang pinagsasabi mo dyan? Kung hindi ako pinuntahan dito ni Kevin, hindi naman dapat ako pupunta doon eh. Bakit hindi ka tumanggi? Dahil ayoko makahalata sila na... Ano nga ba ang tamang turn doon? Nagalaw? Nakuha? Nawasak? Basta, yun na yun. Dapat nga ako pa magalit sa'yo dahil ang tagal mong bumalik eh. Ba't nga pala ang tagal mo? Galing ka ba sa Telma mo ha? Kung ganoon, doon ka na lang sa kanya at huwag mo na... Idinikit nito ang labi nito sa mga labi niya kaya natigil siya sa pagsasalita. Ang ingay mo pala magselos. Bakit masama ba? Ikaw lang ba may karapatang magselos tapos ako'y wala? May maswerte ka yata. Ang lagay eh, ikaw lang ang may karapatan tapos ako wala. Wow naman, ano ako para usan lang tapos bawal akong tumingin sa iba dahil pag-aari mo na ako? Yun bang ibig mo sabihin? Mateo Santelian? Anong para usan? Ayusin mo nga yung salita mo. Totoo naman ah. May Thelma ka tapos nandito ka ngayon sa harapan ko para lang gamitin ako. Fair ba yun? Ihanda ko lang binili kong pagkain para sa'yo. Sa halip ay sabi nito na halatang umiiwas dahil alam nito na tama siya. Tama ako, di ba? Ang galing mo magselos tapos kapag ibinalik ko sa'yo, sinasabi mo, umiiwas ka na. Nang tingnan siya nito nang wala expression ay medyo natakot siya. Sige na, ipaghain mo na ako para makainom na ako ng gamot. Aniya sa mababang tono dahil baka angkinin siya nito ulit nang wala sa oras. Hindi siya makakain na maayos ngayon dahil mariing nakatitig sa kanya si Mateo sa bawat pagsubo niya ng pagkaing binili nito. Kaya naman ibinaba niya sandali ang kutsara at tinidor na hawak niya para salubungin ng titig nitong may mali siya. Hindi ka ba kakain? Tanong niya rito dahil siguradong hindi siya mabubusog dahil sa ginagawa nito ngayon. Kumain ka na rin kaya? Simula na may mangyari sa kanila kagabi ay hindi niya ito maaway-away. Nahihiya kasi siya lalo na kapag maalala niya kung paano siya nito inangkin. Hanggang ngayon hindi siya makapaniwala na nagawa niya iyon. Ang wow niya pala kagabi. Nakakahiya talaga sobra. Mamaya na ako kakain kapag tapos ka na. Tugon nito habang nakakrus sa mga braso nito sa harapan niya na para bang tatakasan niya ito. Kumain ka na rin, hindi yung nakatunganga ka sa harapan ko. Bakit naiilang ka ba na nakatingin ako sa'yo? Oo. Diretsahan niyang tugon. Nakakailang niyang mga titig mo. Bakit ka naiilang? Bakit ba nagtatanong pa lalaking ito? Palibasa kasi parang normal lang dito ang lahat. Bakit? Iniisip mo ba yung mga nangyari sa atin kagabi? Abay talagang binanggit pa. Iniwasan niya na nga na banggitin ang tungkol sa bagay na iyon pero eto naman ay oras-oras na lang yata ipinapaalala sa kanya ang lahat ng mga nangyari kagabi. Ipinagpatuloy niya na lang ulit ang pagsubo para maubos na niyang kinakain niya dahil nag-uumpisa na naman ito. Siguro, iniisip mo kung kailan ulit natin gagawin ang bagay na yun, no? Ano ba sinasabi mo dyan? Wala akong iniisip na ganun, no? Kulang na lang batuhin niya ito ng baso sa muka. Bakit namumulay ang mukha mo? Malis ka nga muna sa harapan ko. Singhal niya rito dahil kapansin-pansin na tinutokso siya nito. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Di naman kita inaano ah. Ano bang problema? Naiilang nga ako. Hindi ka ba makaintindi? Naiilang ka? Bakit naman? Samantalang kagabi hindi ka naman nailang. Sarap na sarap ka pa nga eh. Mabilis niyang inubos ang kinakain niya at pagkatapos uminom na rin siya ng gamot dahil ayaw niyang marinig ang iba pa nitong sasabihin. Nangakbang ililigpit niya ang pinagkainan niya ay pinigilan siya nito. Stay here. Wika nito. Ako na magliligpit nito. Ako na. Wika niya dahil gusto niyang makalayo dito. Huwag ka nga makulit. Dito ka lang para gumaling ka kaagad. Oo na. Galit ka ba? Nilitian niya ito ng ubod tamis. Hindi po ako galit. Kala ko galit ka eh. Hindi po ah. Pagtalikod nito ay napairap siya sa hangin. Malanding lalaki. Paglabas nito ng pinto ay dinampot niya sa upo niya para i-check kung may nag-text o tumawag ba sa kanya nitong mga nakaraang araw. Sinadya niya kasing i-off ito dahil ayaw niyang maistorbo ang pag-relax niya. Pagbukas niya ng cellphone niya ay sunod-sunod ang pagtunog nito. Senyales na may mga nagpadala sa kanya ng mensahe. Hindi pa man niya nababasa ang unang mensahe nang bigla nalang agawin ni Mateo ang cellphone mula sa mga kamay niya. Ang bilis naman yata makabalik na lalaking ito. Halos kakaalis lang kasi nito nang damputin niya ang cellphone niya. Habang nakatitig ito sa cellphone niya ay nakakunot ang noon nito. Sino to, Aliyah? Tanong nito pagkuhan. Di ko alam. Hindi naman niya talaga alam dahil hindi naman nakasave ang number na nagtext sa kanya. Lalaki ba to o babae? Ewan ko. Bakit ewan mo? Sunod-sunod itong text message niya sa'yo. Sinong gago na to? Ang lakas ng loob ha?
Ano ba sabi? Tanong niya pero hindi siya nito sinagot, sa halip ay inilagay nito sa likod ng bulsa nito ang cellphone niya. Bakit inilagay mo yan sa bulsa mo? Cellphone ko yan ah. Hihiramin ko lang sandali. May cellphone ka naman ah. Bibigay ko rin naman ito sa'yo mamaya. May titingnan lang ako kaya sa akin na muna ito, pansamantala. Inginuso nito ang kinaroroonan ng kama. Magpahinga ka na para mabawi mo ang lakas na nawala sa'yo kagabi. Inilahad niya ang palad niya rito. Akin na muna yung cellphone ko. Ibibigay ko ito sa'yo pero may kondisyon ako. Ano, payag ka? Sige na, hiramin mo na muna yung cellphone ko. Alam na kasi niya kung anong hihingiin itong kondisyon, kahit pa nga wala pa naman ito sinasabi. Ibalik mo sa akin yan mamaya ha? Yeah, okay. Sumampa na siya sa kama at dahan-dahan siyang humiga. Mateo, pairam ako ng cellphone mo. Total na, sa'yo naman yung cellphone ko. Bakit? Ano bang gagawin mo? Magpapatugtog lang ako para makatulog ako. Gusto mo bang makatulog kahit hindi ka nagpapatugtog? I can help you. Huwag na pala. Anya sabay irap dito. Here. Inabot nito sa kanya ang cellphone nito kalaunan. You can watch videos too if you want. Magpapatugtog lang ako at hindi ako manunood ng kung ano-anong kabastusan dito sa cellphone mo. Kala ko kasi kaya hinihiram mo yung cellphone ko ay para mas lalo ka pang gumaling. Alam mo, magaling ka man o hindi, ay ayos lang sa akin. I can teach you anyway. Akala ko ba binura mo na yung mga videos na nakalagay dito sa cellphone mo? Nag-download ulit ako para sa'yo. Bakit? Para nga matuto ka pa ng gusto. How can he say such things like that? Nakakabuwisa talaga makausap ang isang ito. Nakakaubos ng pasensya. Nawala na tuloy siya ng gana na hiramin niya ang cellphone nito kaya naman ang ginawa niya ay inilapag niya iyon sa kama, tumiga na lang siyang patalikod. Ibinalot niya rin ng kumot ang kabuuan niya para hindi niya makita ang mukha nito o marinig man lang ang boss nito. Nang maramdaman niya na may yumakap sa kanya ay maras niyang ibinaba ang kumot niya hanggang sa dibdib niya at hinarap ito. Bakit na naman? Mas babang yakapin kita? Tinignan niya kasi ito ng masama. Wala akong ibang babae bukod sa iyo kaya wag mo kong tingnan ng ganyan. Wala daw ibang babae. Nagmalinis pa. Kahit mang babae ka pa ng 10, hindi ako magsaselos. Wika niya. Para lang yun sa mga may label na relasyon. Yung sa atin, one night stand lang naman. Anong one night stand lang? May second, third, fourth, fifth, and so on and so forth pa. Hindi yun basta-basta matatapos lang ng ganun-ganun lang. Wika nito na ikinatawan niya ng pagkakasabay tulak dito. Lumayo ka nga ng konti para makatulog ako. Landi-landi mo. Hindi to kalandian kung hindi paglalambing. Niyakap ulit siya nito at pagkatapos ay binuhat siya nito pahiga sa ibabaw nito pero dahil naiinis siya dito ay nakipagmatigasan siya at bumangon. Ang landi mo, alam mo ba yun? Kailan pa naging malandi ang pagyakap? Stop! Will you please shut up your mouth? Gustong-gusto talaga niya na inaasar si Aliyah, lalong-lalo na kapag binabanggit niya ang tungkol sa mga nangyari sa pagitan nilang dalawa. Alam mo, konti na lang isipin ko nang nababaliw ka. Masungit itong sabi habang pareho silang nakahiga sa kama. Ayaw nitong magpayakap sa kanya kaya humiga ito sa pinakadulo ng kama habang balot na balot ang katawan nito. Baby, come here. Tawag niya rito pero imbes na lumapit ito ay binato siya nito ng unan sa mukha. Ang hirap namang suyuin ng babaeng ito. Halika dito, tabi tayo. Ang lamig eh. Pwede ba lumabas ka dito sa kwartong ito para makatulog ako? Alam mo, kanina pa ako naiinis sa'yo. Inis na ako sa'yo sa totoo lang. Naglilihi ka na ba? Isang araw pala nakalipas ah. Positive na ba agad ang resulta? Magiging tatay na ba ako? Nang sunod-sunod itong huminga ng marahas ay itinikom na niya ang bibig niya dahil alam niyang tumataas na ang presyon ng dugo nito. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama para maligo. Baka sakaling tumabi ito sa kanya kapag mabango na naman siya. Pagkatapos niyang maligo ay nagsuot lang siya ng boxer short bago siya lumabas mula sa banyo. Pagdating niya sa kama ay naabutan niya ito na nakatingin sa gawin niya na tila ba hinihintay talaga nito ang paglabas niya. Kaya naman kagatlabi niya itong tiningnan dahil medyo kinilig ang itlog niya. Napalakas ang tawa niya nang tumalikod ito ng mabilis bago pa man siya magsalita para tuksuhin na naman sana ito. Baby, gusto mo rin bang maligo? Halika, paliliguan kita. He loved to call her baby. Katatapos ko lang maligo. Baka lang gusto mong maligo ulit. Mamaya na akong gabi maliligo ulit kaya tumahimik ka dyan. Okay, sasabayan na lang ulit kita mamaya para may kasama ka.
Imbis na sumampa siya sa kama, ipinili niya ilatag ang comforter para dito sa lapag humiga. Gusto niya kasing makapagpahinga ito ng maayos at hindi nito iyon magagawa kung patuloy nitong makikita ang mukha niya. Habang nakahiga siya sa lapag, ikinuha niya ang cellphone ni Aliyah para basahin isa-isa ang mga mensaheng ipinadala rito ng estranghero kanina. Hindi bababa sa 50 mensahe na ipinadala nito kay Aliyah na halos iisa lang naman ang gusto nito iparating. Nakalagay doon na gusto daw nitong imbitahan si Aliyah sa nalalapit nitong kaarawan. Puro lang daw kakilala at malalapit na kaibigan ng imbitado, kaya dapat daw pumunta si Aliyah dahil ilang taon na raw nitong hindi nakakasama at nakikita ang huli. Wala kasing nakalagay na pangalan kaya hindi niya matukoy kung sino ang taong nasa likod nito. Kinabahan tuloy siyang bigla. Naalala na naman kasi niya yung lalaki na patay kay Aliyah. Ilang taon na ang nakakaraan. Muntik na kasi itong madukot noon at mabuti na lang at may dala siyang barila na mga panahon na iyon. Kaya kahit nasa loob siya ng sakyan niya ay napigilan niya na hindi ito makuha ng mga taong masasamaan loob. Hindi iyon alam ni Aliyah dahil hindi siya noon bumaba ng sakyan niya para aminin na siya ang nagpaulan ng bala sa sakyan na huminto sa harap nito at pilit itong isinasakay. Habang binabasa niya ang mensahe ng taong nagpadala kay Aliyah ay bigla siyang kinabahan para dito. Dahil sa pagkakataong ito ay baka hindi na sila swertehin. Kailangan niya sabihin ito kay Aaron para maging alerto ito dahil baka pare-pareho silang magsisi kapag hindi nila naprotektahan ng babaeng kapwa ang mahalaga sa mga buhay nila. Mateo? Yes? Mabilis niya itinago ang cellphone nito sa ilalim ng comforter at mabilis na bumangon para daluhan ito. May problema ba? Tumango ito. Oo. Anong problema? Ang sakit ng ulo ko. Come here. Pinaupo niya ito sa kandungan niya. Ang akala niya magrereklamo ito pero hindi naman ito ginawa dahil tahimik nitong sununod ang utos niya. Pag-upo nito sa kandungan niya ay hinalikan niya ang labi nito at pagkatapos ay bagyan niyang hinilot ang sentido nito. Lagi ka na lang may nararamdaman. Siguro, natulog ka na naman nang hindi pinapatuyo itong buhok mo. Dati lang iyon. Bakit napapadalas ang pagsakit ng ulo mo? Baka dahil sa puyat ito. Nitong mga nakaraang araw kasi laga kong puyat tapos nadagdagan pa kagabi. Maya-maya pa yumakap ito sa leeg niya kaya bigla siyang napangiti. Kanina kasi halos itaboy siya nito pero ngayon naman ay parang ayaw siya nitong mawala sa tabi niya. Stop doing that. Bahagya kasi nitong hinahalik-halikan ng leeg niya. You're sore, remember? This is just a thank you kiss and there's nothing wrong with it, right? What if we make love instead? I think making love is much better compared to a kiss. I am sorry, remember? See? Ibinalik nito ang sinabi niya kanina. Isa pang masakit ang ulo ko kaya hindi kita kayang sabayan ngayon. At saka pwede bang huwag mo nang banggitin ang tungkol sa bagay na iyon dahil nakakahiya? Ang alin? Natatawa niyang tanong. Kahit naman kasi hindi masakit ang ulo nito, hindi naman talaga siya nito kayang sabayan. About our making love. How you kissed me. Drew me. And most of all, about kissing and eating. Nailang ako kapag pinag-uusapan natin ang tungkol doon, Mateo. Madalas na natin gagawin ang bagay na iyon kaya masanay ka na. Wika niya dahilan para higpitan nito ang pagkakayakap sa leeg niya. Masakit pa bang ulo mo? Konti na lang. Bibili kita ng gamot para mawala ka agad ang sakit ng ulo mo. No need. Sure ka? Tumango ito. Hindi kaya makahalata ng mga kaibigan mo dahil pareho tayong hindi nila nakikita? Siyempre, isipin ng mga yun na magkasama tayo at ang malala pa ay baka iniisip nila na may ginagawa na tayong milagro. After this, lumabas ka na muna para hindi sila magduda, Mateo. Huwag mo silang intindihin. Pag-isipan man nila tayo o hindi ay wala akong pakialam. Mas malala pa nga ang ginagawa ng mga iyon eh. Sa tingin mo ba matitino ang mga lalaki iyon? Of course not. Ang lalaki ay lalaki, Aliyah. Tandaan mo yan. Uy, matino ang kapatid ko, no? Matino naman talaga siya ko sa matino pero pagdating sa babae, nag-iiba ang pagkatao ng lalaki iyon. Sige na, lumabas ka na muna para hindi nila malaman na magkasama tayo. Lalong-lalo ng kapatid ko. Bakit ka ba natatakot? Di magkasama natin silang haharapin. Sigurado naman siya na alam na ng mga kaibigan niya lalong-lalo na ni Aaron na may naganap na sa kanila ng kapatid nito. Medyo maayos lang pakiramdam ko. Anito't umalis na mula sa pagkakayakap sa leeg niya. Thank you. Bigla siyang humiga kaya napahiga rin ito. Nasasanay na siyang katabi ito at kayakap kaya kapag nag-iisa siya ay siguradong hanap-hanapin niya ang ganitong tagpo. Matulog ka na. Saan niya habang hinahaplos ang buhok nito para mapadali ang pagpikit ng mga mata nito. Mateo?
Mm-hmm. Who is Thelma? Have you met her already? No. Do you love her? No. Did you get her pregnant? Of course not. Nagangat ito ng tingin at nangalumbaba sa ibabaw ng dibdib niya. Sinungaling pala si Kevin kung ganoon. He is. Di ba nga sinabi ko na sa iyo na isa lang ang mahal ko? Ano nga ulit ang pangalan ng babaeng yun? Bakit mo tinatanong? Masama ba? Hindi naman. Ano? Medyo magkamukha kayo ng babaeng iyon. Mula ulo hanggang paa. Everything about her is the same as with you. Noong inaangkin mo ba ako, siyang naiisip mo? Paano niyo ba sasagutin ang tanong nito? Kailangan na ba niyang umamin ng pag-ibig dito ngayon? Ngayon mismo at sabihin na isa lang ang babaeng tinutukoy niya? Huwag mo nang sagutin dahil alam ko na ang sagot, kahit wala ka pang sinasabi. Ana to sa malungkot na tinig, sabay alis sa kandungan niya at bumaba sa kama. Hey, where are you going? Tanong niya pero hindi siya nito sinagot. Bago niya ito sinundan ay nagsuot muna siya ng matunong damit dahil alam niyang may mga kasambahay si Kevin na babae. He wanted to tell her how much he loved her since then, but this was not the right time yet dahil meron siyang malalim na dahilan. Dude, akala ko ba uuwi ka na ngayon? Bakit nandito ka pa? Tanong ni Kevin nang masalubong niya ito. Paglabas niya ng kwarto kung saan siya nanggaling. Si Aaron ba kailan? Bukas pa. Bukas na lang din ako. Napatingin ito sa gawin ng pintuan. Nag-away ba kayo? Bakit? She looks like she's about to cry, dude. Pinuwersa mo ba siya? Of course not. Ano akala mo sa akin, rapist? Akala ko kasi pinuwersa mo na dahil nga patay na patay ka. Sorry, mali pala ako. Akala ko kasi binuhos mo ang lakas mo para lang maangkin mo siya. Ngayon ko lang nalaman na medyo malinis palang konsensya mo. Ano ako, kagaya mo? Siguro gawain mo ang mamwersa ng babae, no? Hindi ko nga mapuwersa-puwersa mangkukulam na yun dahil may manikang dala-dala lagi. Alam mo ba na mas natatakot ako sa manika kasi sa sekretary ko ay pinaglis sa vampira? Makainom na nga lang ng kape. Gusto mo ba ng kape, dude? Gusto kong uminom ng matapang na kape ngayon. Yung kaya kong ipaglaban sa mga immortal. Ayaw mo ba talaga ng kape? Mamaya na lang siguro, Kevin. Nakita mo ba kung saan direksyon papunta sa Aliyah? Doon yata siya pumunta sa duyan, dude. Yun kasi ang favorite spot niya rito sa bahay ko eh. Kung gano'n ipupuntahan ko na muna siya. Maiwan na muna kita. Hindi nga nagkamali si Kevin dahil nabutan niya si Aliyah na nakasakay sa duyan habang nakapikit.